Mag-vlog ka naman, Antibodak Gaming, gamit ang iyong sariling boses. Pala desisyon kasi ako eh. So, ayun na nga, dahil may isa na namang pala desisyon na kampo ni Auntie Marta ang nag-utos sa atin na gamitin ang ating sariling voice, eto na. Welcome to another episode of our mini vlog! Makalipas ang ilang oras na paglalakbay gamit si Johnson, nakarating na rin kami dito sa Cannon Road. Sobrang ganda ng tanawin, yun nga lang yung daanan parang flavor ng ice cream, Rocky Road. Welcome sa ating quick house tour kasama ang ating kapitbahay. Pasok kayo mga ante! Pagpasok nyo sa loob, una nyo agad makikita ay ang parteng sala. Dito naman ay makikita nyo ang kanilang mini kitchen. Pwede nyo gamitin lahat ng gamit na nakalagay dito, pero syempre pagkatapos nyo, lilinisin nyo at ibabalik nyo ng tama. Pagkatapos meron din silang ref, dinouble check ko kasi baka mamaya nandito pala si Ice Bear. Pagkatapos meron kaming dalawang kwarto. Dito sa kwarto na to, dito kami mahihiga ni Ate Girl at sa kabila naman si Auntie Marta at si Ate Meshi. Meron pa siyang parang maliit na second floor or attic na yata to. At higaan lang din ang meron dito, tapos dyan naman mahihiga si Seryu. Kinagabihan, pumunta kami ng SM Baguio at dito kami gumawa ng We're ML Players Kineme Edition namin. Pumunta kami dito para talaga mamili ng grocery at saka para na rin mag-picture-picture kasi ang ganda ng view dito, te. Sinasabi ko sa'yo. Eto, ipapakita ko, baka sabihin mo nagsisinungaling pa ako eh. Perfect yung night city view tapos ang lamig pa nung hangin. Bagay na bagay sa mga taong nag-e-emote sa buhay. Syempre, nagutom na ang mga person, kaya dumiretso na kami dito sa night market. Ante, kung makikita nyo, sobrang daming tao talaga at nahihiya akong mag-video, kaya si Ate Meshi na yung pinaghawa ko ng cellphone dyan. Tapos, tignan mo agaw eksena yung pagbibideo niya, talagang nakataas yung cellphone, kaya kitang-kita nyo kung gaano karami yung tao. Ito yung una naming binili. Takoyaki, naluto yung labas, pero hilaw pa yung loob. Nakalimutan ko magkano yung price neto, pero parang 120 yata, ganun na siya karami. Ito naman next, ang chicken skin. Masarap yung chicken skin. Tinanong pa nga ako kung spicy o maanghang daw ba. 100 pesos, ganito na siya karami. Ito naman yung next, mga silog. 80 pesos per order, pero pag magpapa-add ka ng Shanghai plus 20. Sulit ang bayad dito, te. 100 pesos mo, busog na busog ka na. Ang sarap pa. Ayan, ito ang una naming pinuntahan sa day 2, ang Igorot Stone Kingdom. At tignan nyo tong nakita namin ni Ate Girlie, yung Igorot Gold Mine. Nakikita nyo ba yun? Ayan na, malapit na. Oh, nasaktan ka no? Ayan na yung kapitbahay namin, sobrang energetic habang umaakyat siya. May pa-posing-posing ka pa talaga ha? Pero tignan nyo naman kung gaano kaganda yung tanawin. Masusulit ang pinagpaguran nila sa pag-akyat. Kung ganito kaganda ang makikita mo. Tchanan! Hindi yan kasali, pilingera lang yung kapitbahay namin dyan. Finally, makalipas ang ilang minuto, eto na. Hello Philippines! Hello world! Wait lang, appreciate nyo muna yung view. Dito rin namin ginawa yung ML Players. ML Players? Of course, nagpa-practice kami ng hero sa rank game. Wala kami naintindihan. Ba naman may nakikinood, kaya nahihiya ako. After namin dun sa kabilang side, lumipat kami dito sa kabilang side para umakyat at magpakahirap ulit. Tapos bababa din naman ulit kami mamaya. Tapos may nagpe-perform dun sa may gitnang part. Kahit mainit, tuloy-tuloy pa din sila. Naalala ko dati, nakakapanood ako ng mga ganito kapag may event lang na buwan ng wika sa school namin. After nun, tapos na kaming magmuni-muni sa taas, kaya ayan, napagdesisyon na naming bumaba para makakain na rin kami. Pero bago kami tuluyang umalis dyan sa Igorot Stone Kingdom, pagbaba namin, napagdesisyon na namin ni Seryu na magpahena muna. Nasa Instagram yung itsura nung pinahena ko, tignan nyo na lang. May story time pa yun, te, pero di ko nasasama dito.
Bago kami tuluyang kumain, sumabit muna kami dito sa may Bell Church kasi malapit lang din naman. Syempre, walang kamatayang pag-akyat na naman to, te. Kasi maganda yung view kapag nandun ka pa sa may bandang taas. Bilisan na natin kasi medyo pagod na yung kapitbahay namin sa pag-akyat niya dyan, kaya paakyatin na agad natin siya dun sa pinakataas. Pero bago kami tuluyang makaakyat, nakita namin si Yuzong. Si Yuzong nung hindi pa siya nakakakain ng buff. Tuloy ang pagrampa paakyat at ito lang naman ang view na makikita namin pagdating sa taas. Every night in my dreams I see you, I feel you. Oras na para kumain. Dito nga pala kami kumain sa may Good Taste. Isa lang ang masasabi ko, sobrang sarap ng pagkain nila. Yun nga lang napakatagal. Pero kung willing to wait ka, sanay kang pinag-aantay sa buhay, go ka dito, te. Affordable yung pagkain nila dito. Yun nga lang mga 40 minutes lagpas pa kami nag-antay. Tapos ang una nilang siniserve is yung dessert. Kaya ayan, tunaw-tunaw na yung halo-halo namin. We have arrived to our next destination. Dito naman kami sa may Botanical Garden. Nakalimutan ko magkano yung entrance fee pero parang 100 each person yata. Isa to sa talagang magandang puntahan dito kasi grabe kung mahilig kang magpicture, lahat ng makikita mo sa paligid ay Instagrammable. Syempre te, except dyan sa mga kahoy, kung ihampas ko kaya yan sa'yo. Kung pupunta kayo dito, magsuot kayo ng dress para bagay yung outfit nyo. Pakilamera no? O te, ayaw mo pang maniwala. O sabi ko sa inyo mag-dress kayo dito kasi puro nga bulaklak, mukha kayong fairy. Wag lang tatayo sa puno kasi baka mapagkamalan kayong engkanto. Roses are reds, violets are blue. Kung legend ang rank ko, bakit epic pa rin you? Tuloy na ulit ang ating pagrampa papunta sa ibang parte ng Botanical Garden. Syempre te, lumibot ka. Ang lawak pa niyan. Huwag kang magpakabulok sa isang pwesto lang, no? Mas may nakita kaming ganito. Sabi ni ate girl, itry ko daw yung Matilda Airlines, pero te, hindi ko kaya. Kaya umikot na lang ako. Ito na yung ikatlong araw namin at last day na namin sa Baguio. Nag-check out na kami dun sa tinutuluyan namin pagkatapos dumiretso kami dito sa may strawberry farm. Syempre ano pang gagawin? Di mamimitas ng strawberry. Ante, kung mamimitas kayo dito ng strawberry, medyo may kamahalan siya. Parang nasa 700 plus, 1 kilo lang yon. Pero makakabili ka sa kanila ng 3 for 250. Parang nakapack siya. Pero kung experience ang habol mo, ante, i-go mo to. Yun nga lang, mabibilad ka sa initan. Kaya kung may lahi kang vampira, magpayong ka. Tapos dito, hindi pa namimitas. Yung kapitbahay namin, lapitin talaga ng aksidente. Kamuntik pa mahulog si ante. Basa yung mahuhulugan niya na yon. Bibigyan nila kayo ng basket na ganyan, katulad sa hawak ko, tapos gunting. Kasi kapag kukunin nyo daw yung strawberry, gugupitin nyo dun sa may mismong tangkay. So, ayan yung kapitbahay namin, makakagupit na siya ng kauna-unahang strawberry niya. Meron lang kayong designated area kung saan kayo pwede kumuha. At ayan, nakakuha na siya. Ang liit pa nung kinuha niya, pero tuwang-tuwa na. Dapat maging aware din kayo kung gaano nakarami yung strawberries na nakukuha nyo kasi kada 1 kilo na lalagpas, dagdag bayad yun, te. Ito yung pinaka nagtagal kami na activity at talagang nilibot ko kung saan yung may magagandang strawberries kasi meron ako dapat pagbibigyan niyang mga kinuha ko. After ng ilang minutes, natapos na kaming mag-strawberry picking. Yun nga lang nakalimutan ko ipakita sa inyo kung gaano karami yung nakuha ko. Ito na yung last destination namin bago kami finally uuwi sa bahay. Nandito kami sa may Bahong Sunflower Farm. 150 pesos each ang bayad dito. Hindi lang puro sunflower ang makikita nyo dahil marami pa silang iba't ibang klase ng bulaklak. Pero kung isa ka talaga sa mga taong mahilig sa sunflower, katulad ko te, pumunta ka na dito kasi ang gandang mag-picture dito. I-visit nyo na lang din ulit sa may Instagram ko kung ano yung result ng mga pictures namin dito. Mga ante, kung ayaw nyong naiinitan, magdala kayo ng payong kasi sinasabi ko sa inyo, sobrang init talaga dyan. Pero ito, i-montage natin para mas ma-appreciate nyo. At
At hanggang doon na lang ang ating vlog mga ante. Hindi na pala mini vlog to kasi inabot na tayo ng halos 10 minuto. Pero eto na, on the way na kami pauwi sa bahay. See you again sa susunod na vlog natin. Bye!